Kilala siya noon bilang astig, pogi at malakas ang appeal sa mga kababaihan. Sa video na ito, balikan natin ang kwento ni Rostom Padilla na ngayon ay kilala bilang si Bibi Gandang Hari. Si Rostom Padilla na ngayon ay Bibi Gandang Hari ay isinilang noong May 15, 1965. Anak siya ni Roy Padilla Sr. at Eva Carino at kapatid ng mga kilalang action stars na sina Robin, Romel at Royette Padilla. Pumasok siya sa industriya hindi lang bilang isang action star kundi bilang isang matinee idol dahil sa kanyang maamong mukha. Dahil sa kanyang maamong mukha, noong 1990s itinuring siyang isa sa pinakagwapong aktor lalo na nang bumida siya sa pelikulang Mista noong 1994. Ang kanyang pagkikipagrelasyon at pagpapakasal kay Carmina Villarruel noong 1994 ay isa sa pinakapinag-usapang fairy tale sa showbiz bagamat nauwi rin ito sa hiwalayan noong 1997 at formal na annulment noong 2002. Noong kasagsagan ng kasikatan ni Rostom, marami ang nagkagusto sa kanya dahil sa kakaibang karisma at dating sa pag-arte. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroon pala siyang pinakatinatagong sikreto. Yun ay ang kanyang tunay na pagkatao. Noong 2006, sa kasagsagan ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition, nagpasya siyang magpakatotoo. Sa isang madamdaming pag-uusap sa tabi ng pool kasama si Keanu Reeves, binitawan niya ang mga salitang ito. Meron ako ibang personalidad and I had no choice kasi na-realize ko na I'm gay. Habang nag-uusap sila, may isang butterfly na lumipad at dumapo malapit sa kanila na itinuring ng marami bilang simbolo ng kanyang paglaya mula sa sariling hawla. Marami ang nagulat sa revelasyon na ito ni Rostom. Umani ito ng samot-saring reaksyon sa publiko at hindi magkapaniwala sa naturang pag-amin. Noong 2009, nilinaw niya na hindi siya gay kundi isang transgender woman. Dito na rin niya formal na ipinakilala ang kanyang pangalan na Bibi Gandang Hari. Ang Bibi ay hango sa Be All That You Can Be. Ang ideya naman ng pangalang Gandang Hari ay mula sa isang babaeng sumali sa isang local beauty pageant sa Pilipinas. Nagustuhan umano niya ang tunog nito dahil kakaiba at malakas ang dating. Noong 2016, inaprubahan ng Superior Court of California ang kanyang petisyon na legal na baguhin ang kanyang pangalan at kasarian sa mga dokumento. Noong April 2022, opisyal na rin siyang naging US citizen. Nakasali na rin siya sa Netflix series na Glow noong 2019 kung saan gumanap siya bilang fortune teller na si Patricia. Hindi naging madali ang buhay niya sa Amerika. Inamin niya sa kanyang mga vlog na nagtatrabaho siya bilang Uber driver at minsan naman ay naging bookkeeper o accountant para masuportahan ang sarili. Kahit na may pera ang kanyang pamilya sa Pilipinas, sinisika pa rin ni Bibi na magtrabaho at mag-aral. Noong July 2025, nagtapos naman siya bilang summa cum laude sa Los Angeles Film School sa kursong Bachelor of Science in Entertainment Business. Layon niyang maging isang creative producer at director. Pagkatapos ng ilang taong hindi pagkakaunawaan, muli naman sila nagkaayos ng kanyang kapatid na si Robin Padilla noong huling bahagi ng 2025. Sa kasalukuyan, ibinuhos niya ang kanyang oras sa kanyang YouTube channel upang magbigay ng inspirasyon sa LGBTQ+ community at magbahagi ng kanyang vulnerable na mga karanasan habang dumadaan sa hormone replacement therapy. Anong reaksyon ninyo dito sa video natin tungkol kay Rostom Padilla na ngayon si Bibi Gandang Hari? I-comment yan sa ating comment section.